Iba't ng turismo ang kanilang mundo. Ang kanilang hanap buhay ay ang mismong kagandahan ng lugar nila. Salapi sa salapit. Yan ang isa sa kinabubuhay ng karamihan sa kanila. Isa sa mga sikat na lugar dito sa Mindoro na talaga namang tinatangkilik ng iba't ibang tao. Ito ang Puerto Galera. Ang Puerto Galera ay isang pook bakasyunan at pinakahilagang bayan ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Sa aming pagpunta, una naming tinungo ang pinakasikat na puntahan dito, ang White Beach. Totoo naman talagang nakakamangha ang dalampasigan at puting buhangin dito. Dito mo rin magigisnan ang iba't ibang uri ng tao, kultura at trabaho, Pilipino man o hindi. Narito ang iba't ibang restaurant, tindahan, water activities at iba pang serbisyong kanilang kayang ibigay sa isang turista. At sa aming paglalakbay ng araw na ito, kapansin-pansin ang kahangahangang pagpupuyod ng grupo ng mga kababaihan sa iba't ibang turista. At dito nakilala namin si Nanay Wilma Cantos. At ito ang kanyang kwento. Ako si Wilma Cantos, 50 years old, nakatira sa Ninoan, Puerto Galera, Mindoro. Ako po isang masayista at isang mag-brave. Ang aking pong trabaho ay walang day off. Araw-araw, walang limit. At saka, ang nag-start ako 8 hanggang may kausap 9 ng gabi. Depende sa customer kung makakausap. Kaya ko ito ang napili kasi nga wala akong hawak ko ang oras at para sa aking pamilya, sa nag-aaral kong anak at sa asawa. Sa lahat ng aming pinansyal, ito ang aking pambayan. Maraming salamat. So, tita, good afternoon po. Ang first question po namin sa inyo, ano po yung mga naging experience nyo or yung mga naging challenge sa inyo pagdating sa trabaho nyo? Abay, ang laging po namin dito ay mayroong mabait, may suplada, may maligali. Yun. Pag ganun po, tita, paano nyo po hinahandle yung iba't ibang klase ng attitude ng mga customers nyo? Ay di kung anong sabi ng guest na sa amin ay umalis kami at mamaya, di naalis na kami at nagpapakilala kami. O kaya binibigay namin ang number para kami tawagan na lang para hindi sila makulitan. Pero hindi naman po siguro naabot dun sa talagang nag-aaway. Ay hindi, bawal sa amin yun, ineng. So, thank you po. Tapos po, tita, pag madami pong customers, kagaya po ngayon, medyo matao po, paano nyo po hinahandle yung customers nyo? Like, maraming gusto talaga sa inyo magpapuyod, tapos willing to wait yung iba, tapos yung iba nagra-rant na kasi sobrang dami ang tagal ng turn nila. Ano po yung ginagawa nyo? Ay di tinatawag namin sa aming mga kasamahan. Ibinibigay din namin pag sabi ng guest na kailangan namin ngayon na at bilang kami ay tatlo ang customer at mag-iisa ako, tinatawagan ko aking mga kasamahan. Hindi po ba kayo, tita, nahihirapang makisalamuha nila po sa mga iba't ibang lahi po? Hindi, mas masaya kami. At marami kaming nakakasalamuha na bibisnisan. Para po sa inyo, tita, ano po yung sa tingin nyo naging positive po na impact sa inyo pag ang mga customers nyo is foreign? Or, Mga foreign po, mga dayo. mga dayo, ulit ang question ini? Ano po yung sa tingin yung mga positive impact sa inyo? Kumbaga yung mga positives po.
Ano po yung pagkakaiba ng mga foreign sa Pilipino na Lokal, o. Ay, ang foreigner, may isang salita. Pag sinabi niyang ikaw talaga, di ikaw, ay ang mga Pilipino, sabi nga mamaya, pero wala naman pala. Yung amin kasing mamaya, o later, in English, ay inaasahan namin. Pero yung pala hindi. Ganon. Basta po kasi oras po din yung inaano sa inyo, ginugugol mo. Oo. Pag hihintay namin, nawawala. Kala namin, yung later, yung sigurado, hindi pala. Madaming challenge kami nararanasan. So, tita, ano po yung mga naging reason nyo? Bakit sa ganyang klase po kayo nag-work? Bakit po pagpupuyod? Oo, ay ito ang sabi ngayon, wala kaming amo. At kahit anong oras ka pumarito, walang magagalit sa iyo. Sarili mo ang amo mo at hawak mo ang oras. So, tita, since marami nga po kayo dito na nagpupuyod, ano-ano po yung mga strategy na ginagawa nyo kapag may mga customer na padating na, or ano po yung ginagawa nyo para makuha nyo yung mga customer? Adi, inihikayat namin, tulad nito, bibigyan namin ng murang price at magandang serbisyo. At sinasabi namin na ito ang aming talagang pinagkukunan ng hanap buhay na kukuha naman sila sa amin. Parang bang naaawa. Ganon. Pero tita, ilang years na po kayo nagpupuyod? Ilang years na po kayo nagtatrabaho dito? Sa pagtatrabaho, nasa 20 na, 20 years. Pero ang una namin ay kami sadyang masahista. Bago namin ito natutunan, medyo late na. Mas una ang massage ang amin talagang trabaho. Tita, ano po yung seasons or yung buwan na talagang malakas? Maraming nagpapapuyod. Ay, yung March to May. Mga summer season po talaga. Talagang dumadagsa po yung mga tao dito Oo. para magpapuyod. Doon na kami kumikita ng malaki. Mga sa buong maghapon niyo dito, mga ilang tao po yung napupuyuran? Ay, hindi namin ining mabibilang parang sa pira namin dinadaan. Sa pira namin kita. May kita kami. 2,000, 3,000. Pero sa kinikita niyo naman po yun, sapat naman po sa pang-araw. Ay, naku, pag palaging gayo, talaga sapat na sapat. Ang mga buwan naman po talagang Wala. wala. Ay, itong September, ay nung pandemic, wala talaga. Kasi wala kami dito nung pandemic, nasa bahay lang. As in, lockdown po Oo, talaga. lockdown, walang tao dito. Maraming salamat.